Pagtanfong, the water of my soul. Yes, hallelujah, Jesus. You alone are my heart desire when I'm alone to worship you. You alone are my strength, my shield. For you alone are my spirit. You alone are my heart's desire when I long to worship you. You're my friend and you're my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone, you alone are my yes, Lord. For you alone are my spirit. You alone, yes, Lord, I will desire when I long to worship you alone. You, yes, are my strength, yes, Lord. For you alone are my spirit. You are, yes, oh God, desire when I long to worship, and I long to worship you, and I long to worship you. Yes, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Glorify your name once again. Father in heaven, thank you for your goodness and grace. Father, this morning, once again, Lord, we offer to you, Lord, our praise and our worship. Lord, linisin mo ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon. Sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Naway ito'y samyong alay sa iyo, banal na harapan, Panginoon. Kasama namin ang iyong mga anghel na magpuri at magsamba, Panginoon. Father God, forgive us to our sin, Lord. Cleanse our heart, O Lord, Father God. Panginoon, upang sa gano'n, ang aming pagpurit pagsamba, Panginoon, katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan, Panginoon. Panginoon, sa bawat isa na rito, Panginoon. Lord, maaring sa aming pagpurit pagsamba, naway, Panginoon, wala kaming daladala. Isinusuko namin sa iyong lahat ng bagay upang sa gano'n, Panginoon. Marinig mo, Panginoon, gano'n din ang aming mga ninanais sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon, ano man ang gawa ng Diablo, kaaway, Panginoon, sa aming pagkapaligiran, Panginoon, isinasaway namin, Panginoon, upang ito'y maging matagumpay, Panginoon, aming gawain, Panginoon, sa halikan sa lahat ng oras, Panginoon, ang bawat gawain namin, Panginoon, ay maging kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Aming pagpurit pagsamba, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. We give you glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen and amen. Tig-aanim na pakpak ang apat na nilalang na buhay at tadtad ng mga mata ang bawat isa. Sa loob at labas, walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat.
ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal, at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono, at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman, iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. God is good all the time. Amen. Napakabuti ni Lord sa lahat ng oras. Awitan po natin ang may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos na hatid na puso. Lubos, andog niya ay kapayapaan, andog niya ay kagalakan, andog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapakan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa awitan natin muli. May galang, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos na hatid na puso, pinakpalan niya ang lubos. Andog niya ay, yes Lord, andog niya ay kagalakan, andog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Andog niya ay kapayapaan, andog niya ay, yes Lord, andog niya ay kagalakan, andog niya ay kalakasan, sa bawat puso napapakan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Yes, Lord! Hallelujah! Kami umaawit sa iyo, Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalagpas ang iyong kamay, itaas at ikawan, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay! Amen! Halina't sama-sama, purihin ang yes Lord. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalagpak ang iyong kamay, at ikawan, lahat ay magsabi. Once again, halina't sama-sama. Yes, Lord! Sama-sama kami magpuri sa Panginoon.
Dahil ikaw ang Diyos na walang katulad. Awitan. Ipalakpak. Ipalakpak. Yes, Lord. Itaas at ikawan. Lahat ay magsabi. Diyos ay ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay. Yes, Lord. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay, yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah, we worship you, Jesus. Patuloy po tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord, nandito kami, Panginoon, upang purihin ka, O Diyos. Sa oras na ito, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkukulang sa iyo, Ama. Ang dami naming pagkukulang sa iyo, Panginoon. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, we glorify you, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes and we see. Beauty and made His heart is for you. Hope of my life. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, are so highly exalted. Glorious in heaven above. Happy you came to the earth you created. All for love's sake became common. You have to worship Him. Here I am, Lord. Nandito kami, Panginoon, magpuri sa iyo, Ama. Here I am to say that you're a big God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship. Here I am, Lord. Nandito kami, Panginoon. Magpuri sa iyo, Ama. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're wonderful to me, oh God. Hallelujah.
tunay nga pong napakagiging, Panginoon. You're wonderful to me, oh God. Yes, Lord. Naghilang ka, O Diyos, sa buhay namin, O God. Maraming salamat, O God, sa kabutihan mo sa aming Panginoon. Maraming mga nangyayari, Panginoon, na hindi maganda, O God. Pero dahil sa kabutihan mo, Panginoon, patuloy kaming magpuri sa iyo, Ama. Yes, O God. I love you, Lord, for your mercy fills me. Oh, I think so good and feel me. From the moment that I wake until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath, you're so faithful. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness all my life. And all my life you have been. Yes, Lord, thank you for your goodness. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, once again, ulitin ko natin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been healed in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life, yes, Lord, you have been good to us, oh God. And all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Oh, kita po namin natin yung goodness of God. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. So good.
for your goodness, Panginoon. May mga problema man, Panginoon, karamdaman. Patuloy po kaming magpuri sa iyo, Ama. Yes, hallelujah. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, yes, Lord, faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah! We worship you, Jesus! Thank you, Lord! Maraming salamat, Panginoon! Sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon. Pag-iingat sa bawat isa sa amin, O God. We give you all glory, honor, and praises, Panginoon. We belong to you, Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay! Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po natin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Amen. Inaanyahan ko po ang bawat isa para sa ating panalangin. Muli po, itungo natin ang ating mga ulo at tayo po ay maging handa para sa ating panalangin. Minsan po, Panginoon, pinupurit, pinasasalamatan ka po namin sa mga oras na to. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa iyong lingkod, Panginoon, para ibahagi at sa mapag-aaralan namin ngayon sa Sunday School, Panginoon. Wala po akong magagawa, Ama, kung wala ka nga po sa aking buhay, Panginoon. Minsan pa, patawarin mo po ako at ang bawat isa, Panginoon, sa mga kasalanan aming nagagawa, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na buksan mo ang aking puso, buksan mo nga po ang aming mga puso, Panginoon, para sa isang napakahalagang mensahe na galing sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang totoo at tunay na buhay na Diyos, Panginoon. Kumikilos ka, Panginoon, sa kapalaanan, Panginoon, na walang sino man, Panginoon, na nakakaalam, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapala at sa buhay ng bawat isa. Ganon din sa aming mga pamilya, Panginoon. Sa iyo po namin sinusuko ang lahat. Salamat po sa salita mo sa pangalan ni Jesus. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Magandang umaga po muli. Ako po ay napaka-nervyos. Pero alam ko po na ito po ay isang pagpapala na ipinagkaloob po hindi lang sa akin ngunit para sa bawat isa lang po. Ang pinag-aralan po natin nung last Sunday ay the structure of church, about sa pastor, yung mga deacons, at mga iba pang miyembro para sa simbahan. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay ang characteristic of the call. Kung sa Tagalog po, katangian ng isang tawag. Meron daw po tayong 5 katangian. Una po ay called and separated by God. Basahin po natin sa Acts 13:1 verse 4.
Sino po ang unang nakakita? May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito, si Bernabe Simeon na tinawag ding Maitim, Lucio na taga Cirene, Manaim na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila ay nag-aayuno, tama ba ito, sis? Apo. Habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila ay pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-aayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila pinaghayok na. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Acts 13 verse 1 to 4, sinasaad ang pagsugo kina Bernabe at Saulo. Sinabi po dito na kung saan ipinatong sa dalawa ang kanilang mga kamay. Kaya nga po sabi, ang katangian ng pagtawag ay kung saan siya ay tinawag ng Panginoon, pinili siya ng Panginoon. Tinawag at ibinukod po sina Bernabe at Saulo. Pinili po sila kasi may plano po ang Diyos sa buhay nila at naniniwala po ako sa buhay din po ng bawat isa. Hindi po aksidente na nakaupo po tayo dyan. Hindi po aksidente na tayo po ay narito. Amen. Upang sila po ay pinili po sila upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nandun po yung called and separated by God. Pero sabi po dito, you cannot put people into the ministry through the laying on of hands. Hindi lang po yun sa papatong po natin ng ating mga kamay, kundi po dahil dun yung kauna-unahan sa characteristic ay called and separated by God. Amen po? Amen po. So number 2 po, yung a preacher or a teacher. Makikita po natin sa 1 Timothy 2 verse 7, dahil dito, pwede niyo po akong sabayan sa unang Timoteo 2 verse 7 po. 2 verse 7. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi kong ito ay hindi ako nagsisinungaling. Sabi nga po, yung preacher or teacher po, sila po yung magsasabi ng katotohanan. Kapag po tinawag ng Diyos at siya po ay may plano sa buhay natin, siya po ang magsasabi ng katotohanan. Kasi po yung katotohanan, yun po yung hanggang sa mamatay po tayo, ay kasama na po natin para tayo ay muling mabuhay, nakasama din ni Kristo. Amen po. Ang number 3 po ay signs, wonders, and mighty deeds. Hindi po ito yung sign na, may sign ka na, pwede ka nang pumunta sa, yung sign na biro-biro po, may sign ka na, nanghuli ka na ng lamok, may sign ka na, hindi po ito yung sign na to. Yung sign po na sabi dito, siya po yung mean ng palatandaan sa Tagalog. A gesture of action used to convey information or instruction. Isa rin po dito yung wonders, yung pagkilos ng totoo, yung kababalaghan, yung mga wonders po na makikita po natin na kagila-gilala sa pamagitan po ng pagbibigay po sa atin ng Panginoon ng kanyang unexpected action. At yung mighty deeds na makikilala sa tao. Kung ikaw po ay tinawag at alam po natin na nandun po yung call, sa ating po mga Kristiyano, makikita po sa atin yung mabuting gawa. Kahit po hindi na po talaga mabuti, pinipilit pa rin po natin kasi po gusto natin makita yung kalooban ng Diyos para po sa buhay natin. Amen po ba? Amen po. Amen po. Sa number 4 po, plants and establish new works on a sound biblical foundation. Kailangan po yung itatanim natin ng establishmento ay laging nasa sound ng biblical foundation. Maaari po kasi na hindi po nakabasa sa Biblia kahit dahil po si Satanas, kaya niya pong maging anghel. Pero tayo po, yung nandito po ay dapat lagi tayo nakabase sa pundasyon po ng Biblia. Amen po. Dahil po, wala naman pong kahihinatnan kung sa sariling gawa lamang po natin. Yun daw po yung isa sa karakteristik katangian kapag po ang isang Kristiyano ay tunay na tinawag ng Diyos. Amen po. Yan po. Medyo mabilis po ako, naiintindihan niyo po ba yung yung number 1 po, called and separated by God. Yung pong plano ng Diyos katulad sa buhay po nila Bernabe at Saulo. Number 2 po ay ang preacher at teacher para sa katotohanan.
Number 3 po ay yung signs, wonders, and mighty deeds. Buong tiyaga kong pinatotohanan iyon, sabi niya sa kanya. Ako isang tunay na apostol sa pamagitan ng himala at iba pang kamangha-manghang bagay. Sabi po yan sa 2 ng Corinthians 12 verse 12. Yun po yung pinaano ng Panginoon sa kanya dahil po ang katotohanan po ang kanyang sinasaad po rito. Marami pong pwedeng magpatotoo ng mga signs na kakaiba pero po yung sa atin po ay nasa katotohanan. Plans and established for works on a sounds of biblical foundation. Lagi pong sa Biblia po tayo nakabase dahil nga po wala pong kahinat na lahat ng bagay kung sa sariling gawa lamang po natin yun. Para po tayong nagtanim ng maraming buwan pero nag-ani po tayo ng wala. Kasi nga po, yun po yung naging bunga kapag po hindi po sa Diyos. Pero kung sa Diyos po tayo magtatanim, naniniwala po tayo na mag-aani po tayo ng katagumpayan. Amen po. Sa number 5 po, ito po yung pinakahuli. Submitted to other proven ministry. Kailangan po yung pagtanggap. Sabi po sa Galatia 2 verse 1 to 2, isinasaad po dito yung buhay ni Apostol Pablo. Makalipas ang 14 na taon, muli ako pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga kinilalang pinuno ng iglesia at inilahad ko sa kanila ang magandang salitang ipinangaral ko sa mga hintil. Yun nga po, yung buhay ni Apostol Pablo dito, makalipas po ang 14 na taon, muli po siya nagpunta sa Jerusalem kasama si Bernabe at si Tito sapagkat inihayag sa kanya ng Diyos. Kailangan po may submitted to other proven ministry. Kailangan po, pasako po tayo sa ating ministry. Amen po. Sabi po dito na rin po ako magwawakas po sa Corinthians 14 verse 29. Lest by any means I should had run in vain. Hayaan po nating magsalita ang 2 o 3 tumatanggap na nagpapahayag at tinanggap naman ng iba ang mga sinasabi nila. Dahil po, kung ang propeta po ay isinugo para maging judge at ang guro sa ibang ministeryo ay kailangan pong humusga. Hayaan po natin yung nagsasalita, hayaan po natin sila sa mga sasabihin nila. Pero ang pinakamahalaga po doon, yung i-judge po natin ay hindi yung tao. Ang i-judge po natin doon sa kanya po ay yung salita at turo. Dahil po, yun po yung aalamin natin kung katotohanan po. Kaya nga po, yung nandito po tayo, alam ko po na hindi po yung aksidente at may plano po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Na mayroon tayong karapatan sa promise ng Diyos. At alam ko po na ang 5 things na to sa katangian ng pagtawag po ay maiksi lamang po pero nandun po yung pinakamagandang layunin ng Diyos. Hindi lang po sa buhay ko, sa buhay po ng bawat isa. Dahil po, hindi po aksidente na nandito po tayo. Tayo po ay pinili, tayo po ay pinakitaan ng Diyos at patuloy na pinapatnubayan ng Diyos. Amen po. Amen po. Manalangin po muli tayo. Minsan pa, maraming salamat po sa characteristic of the call, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may plano ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi lang dito, Panginoon, matatapos ang iyong ministry, Panginoon. Hahayaan mo bawat isa, Panginoon, na magamit, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang plano mo, Panginoon, ay walang sino man ang makakahadlang, Panginoon. Anumang gawa na lang ng kaaway sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na, Panginoon, manguna ka sa aming buhay, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, sa buhay ng aming mga anak, Panginoon. At ganoon din po sa aming mga pastor, Panginoon. Ano man ang aming kakalagayan, Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon. Patuloy mo kaming hawakan, Panginoon. Patuloy mo kaming yakapin, Panginoon. Hanggang sa araw na kami, Panginoon, ay kunin mo na, Panginoon. Wala po kaming magagawa, Panginoon. Kung kami ay babalik pa, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Dahil po, Panginoon, ang mundong ito, Panginoon, ay nandun ang kalahat ng kasayahan, Panginoon, na pansamantala lamang, Ama. Subalit, Lord, kung sa iyo po kami magpapagamit at kikilos kami, Panginoon, sa pamagitan mo, Panginoon, wala po kami magagawa, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na may plano ka, Panginoon. We continue to praise you, O Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa magandang plano mo, Panginoon. Ano man ang sitwasyon at kalagayan ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na hawakan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Hanggang sa araw na makaliig ka namin, Panginoon, makaharap ka namin, Panginoon. Sa ilang kami lalapit, Panginoon, aasa at magtitiwala, Panginoon.
Minsan pa, Panginoon, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen? Nabusog po ba ang lahat? Tayo naman po ay magpatuloy sa ating gawain. Ang gusto po magpasalamat, pagbigay po ng reflection at pagbigay ng testimony at thanksgiving sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po dito sa may harapan. Bukas po ang harapan para po sa lahat. Praise God, hallelujah. Ako nagpapasalamat sa buhay natin na Panginoon. Napakabuti niya sa buhay natin. Dahil kahit tayo ay may mga pagkukulang, ngunit ang Panginoon na natiling laging tapat sa atin. Amen? Nung kailan ba yun? Lunes ata yun. Na ano yung asawa ko, hindi ko alam na sobrang taas pala ng lagnat niya. Nagtataka ako sa kilos niya. Bakit sabi ko, ito ay naghuhugas ng pinggan. Tapos yung mga kanin, pinapasok niya sa balde. Tapos pati yung hinugasan niyang malinis, hinahalo doon. Sabi ko, ano ba nangyari dito? Pati yung lababo namin na takip, nilalagay niya sa balde. Sabi ko, ang dumi-dumi naman ako. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, wala. Naghuhugas ako. Sabi niya, gano'n. Pag kinakausap ko siya, hindi na siya makausap ng matino. Iba-iba na yung mga sinasagot niya sa akin. Nung hinipo ko siya, sobra pa ng taas pastor na ano niya, lagnat niya. Yun pala ang sugat niya na infection na namaga ng tulog. Hanggang pagtulog na namin, iba-iba na yung ano niya. Sabi ko, may gamot ka pa ba sa ano mo? Kasi umiinom yan siya pastor ng gamot sa cyber kapag may naramdaman siya, pero paminsan-minsan lang. Sabi niya, wala na. Yun pala pastor mayroon. Kaya tuloy ako sa tindahan, bumili ako ng yung pineapple juice. Pinainom ko sa kanya. Bago ako umalis, dinigdig ko muna ang bawang at pinakain sa kanya. Kala niya yung kanin. Sabi ko, inom ka muna ng kakain ka muna, inom ka ng gamot. Pinakain mo na ako, sabi niya, ng kanin. Sabi ko, hindi pa. Yun pala yung kinakain niya, yung bawang na dinigdig ko. Hindi ko na siya makausap, hindi ko na siya matanong ng maayos. Kaya ang ginawa ko, hindi ako nakatulog ng gabi na yung pastor. Nag-pray lang ako, nag-pray. Kami lang sa bahay, kasi pumasok yung bunso ko. Kami lang tatlo, tulog na yan si Emmanuel. Sabi ko, Lord, alam mo naman kung anong mangyari sa kanya. Wala kaming magagawa dahil ako lang mag-isa. Hindi ko siya kakayanin. Kaya pinagkatiwala ko sa iyo lahat na yun ang nangyayari. Hindi ako natulog. Pinag-pray ko siya ng pinag-pray. Kasi ang lagnat niya, nanginginig siya. Tapos tumayo siya, sabi niya, i-abante mo na, aalis na tayo. Sabi ko, saan na tayo pupunta? Sabi niya, aalis na tayo. Sabi ko, matulog ka na. Tapos panay ang unas mo sa kanya ng malamig na tubig na suka. Sabi ko, pag matanda na pala, pastor, sabi ko, may mga anak ang magalayo dito na. Naisip ko tuloy na, parang bago rin kami mag-asawa ni bata ka. Sabi ko, ano mangyari? Iniisip ko kasi yung kapitbahay ko, marunong naman mag-drive. Yun na lang ang isingin ko talaga kung wala. Kaya sabi ko, Lord, sa iyo ako naglubos ng titiwala. Kaya madaling araw, bumaba yung lagnat niya. Doon nakatulog siya. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon. Buong gabi niya nakatulog. Nagpuri na ako ng praise sa kanya. Kaya, pakabuti ng Panginoon talaga. Ngayon, mayroon ka naman na mamaga talaga. Kaya sabi ni Rochelle, pa-doktor doon namin mamaya kasi kailangan natin ng antibiotic. Kaya, napakabuti ni Lord, hindi kami pinabayaan. Yung infection na yun, wala akong inanong gamot, kundi prayer lang. Kaya, napakabuti talaga ni Lord. Magtiwala lang tayo sa Kanya ng lubusan. Dahil wala naman tao makatulong sa atin. Una-una talaga ang Diyos. Gagawa lang ang Diyos ng paraan para ipuin yung tao para makatulong sa atin. Kaya, napakabuti ni Lord sa lahat ng kapurihan at salamat. Ipinabalik ko sa Kanya sa tanging pangalan ng kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Yan, praise the Lord. Magandang umaga sa lahat. Okay, so pinasasalamatan ko si Lord dahil
sa lahat ng naranasan namin. Yung mga pag-iingat ni Lord sa atin sa araw-araw, pagbabiyahe, napakapanganib yung pagbabiyahe mula dito hanggang Makati. So hindi biro na biyahe po yan. Kaya malaking papasalamat po kay Lord na palagi yung protection niya. Pangalawa, pasalamat ako dahil yung aking may bahay ngayon ay medyo naka-recover na siya. Salamat sa prayers, suporta. Hindi ko nabanggitin yung mga pangalan ng mga taong tumulong financially and prayers. Ang Diyos nang bahalang magbalik sa mga tulong ko. Kaya salamat sa Diyos. Ako po ay nagpapasalamat dahil nangyari man kay Mrs. ngayon to na muntik na siyang ma-mild stroke. Papunta na siya doon nangyari siya, pero itong buwan na ito, malapit na sa bonus namin. Kaya Lord, sabi ko, salamat Lord dahil bago pa man na ito mangyari, meron naman kaming inaasahang financial. Paano kung wala? Diba? Salamat sa Diyos dahil timing din or niloob ng Diyos. Ako naniwala hindi lang naman pagsubok yung ating maranasan. Meron o pagsubok man ito o palo man, pareho pong merong magandang resulta. Ang isang bagay na nakita ko sa misis ko, talagang nagsisi siya. Sabi niya, madaling araw yata yun, alas 3, nagising siya, umiyak. Yumakap sa akin, umiyak. Sabi niya, papatawad. Humingin siya ng suri sa akin. Siguro alam niya yung mga ginagawa niya sa akin. Sabi ko sa kanya, huwag muna kasi akong mabalayan pag nag-serve ako kay Lord. Kaya humingi talaga siya ng sorry. Sorry sa lahat. Tapos, mula pa kasi kami magsama, lagi niya ako yung pagsiserve ko kay Lord. Sabi ko, sana matuto ka na. Sabi ko, wag sa Panginoon, huwag mo naman akong i-hindrance. Dahil ang ginagawa ko para sa atin. So, para sa ibubuti natin, lahat ng ginagawa ko para kay Lord, huwag mo naman. Minsan kasi kini-question niya minsan, pag nalate ako ng dating, galing sa church, nagsisi na ako pa, sabi niya, nagsisi na ako. Sabi niya pa nga, sabi niya, Lord, pagalingin na ako ulit ni Lord. Sabi ko, sana Lord, maging talaga siya. Pagalingin mo lang ako, Lord, sabi niya. Sa kabila ng lahat, natutuwa ako kasi meron siyang repentance. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya na siguro nag-recall sa kanya yung mga ginagawa niya sa akin. Dahil sa pagsiserve ko, hindi naman ako, sabi ko, hindi naman ako nagpapaya sa inyo kailanman. Hindi kita pinabayaan, hindi ko kayo ginuto. Huwag mo naman ako kalabanin palagi. Ang ginagawa ko ay para sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi naman siya naging grabe. Kaya lang, talagang emosyonal yung aking may bahay, palaging naiiyak. Kasi tatakot siya. Kasi takot siyang may stroke. Kasi yung kamay niya wala ng lakas. Dito kabila, kunti na lang. Takot na takot siya. Lagi ko siyang pinalalakas. Sabi ko, yan ang sign na wala kang faith. Kasi masyado kang takot. Huwag kang matakot. Asawa ka ng pastor. Sabi ko, hindi mo ba alam na ako'y naglilingkod kay Lord? Hindi tayo pababayaan ni Lord. Talagang parang empty. Hindi ko man siya i-judge, pero nakita ko yung hina talaga ng niya. Pero yun ang isang maganda nangyari sa kanya. Meron siyang repentance. Meron siyang realization na gusto niyo talagang maging ituwid yung alam niyang mali. Kasi dati wala po yung tainga Ang misis ko walang tainga yan para sa sinasabi ko. Hindi siya nakikinig ng anumang payo ko tungkol sa kalusugan, pagkain, inumin, wala siyang pinapakinggan. Espiritual, wala. Ayaw niya makinig. Papasalamat ko kay Lord marahil ito ay
answered prayer na mag-grow siya sa faith. Naniwala ako na lahat ng inaalaw ni Lord ay mabuti. Meron siyang good result. Palo man o ano man, ang mahalaga, may natutunan. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat ng kapatiran. Yung prayers niyo po, malaking bagay. Yung magkakapatid, si Sister Ems, hindi man natin kasama sa church, pero nandun yung tulo suporta niya. Ang magkapatid na mga anak ni sila Sister MM, si Apple, sila ay very supportive. Dahil sila yung talagang, ito yung yung kapitbahay namin na bunga ko sa pananampalataya talaga. Tinanaw din nila yon ng utang na loob din na nilapit ko sa Panginoon. Then yun, sinuklian nila yun talaga. Sila yung pinakakamag-anak namin. Sabi, parang ganun kasi malayo kami sa mag-anak. Sila po yung nagkasikaso. Salamat sa Lord. At alam ko ang ating spiritual family, tayong lahat, yung pong nag-abot ng financial po, at financial ng CCMC, nag-abot din ngayon. Makakatulong po ito. So, 35 lang naman yung target namin, 35K. Hindi namin alam po, kasya yun. 35K. So, malaki ang Diyos natin. Hindi ako nangangamba. Ang pinasalamatan ko, number 1 kay Lord, hindi ako natinag. Hindi ako nang lambot, hindi ako natakot. Lalo akong nagtitiwala sa Diyos. Yun po yung pasasalamat ko. Sabi ko, salamat na ina-expect ko na marami pang darating na pagsubok na lalong ikatitibay natin. Dapat excited tayo. Huwag tayong malumpaypay, huwag tayong matakot, huwag tayong mawala ng pag-asa. Magpakatibay dahil marami pa tayong haharapin. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Papasalamat. Sino ba po? Amen. Pinapasalamatan ko si Lord sa buhay sa aking pamilya, sa bawat isa sa atin. Pinasalamatan ko si Lord kasi isang buwan na pala simula nag-alis yung asawa ko. Hindi man ganun kadali. Napagtagumpayan namin ng isang buwan. Mahirap po na malayo sa asawa. Lalo na yung aking anak ay palagi naghahanap. And then po, pinasalamatan ko kasi si Lord, andyan palagi nag-guide sa amin. May time naman po na nagtatampo ako sa kanya, tapos nag-overthink. Hindi po maiwasan. Pero sabi niya, ba't ka nag-overthink? Lagi kong kwintas yung sermon ni Pastor Jerry sa akin na kahit malayo sa asawa, maging tapat tayo sa isa't isa kasi si Lord naghari sa puso natin. And then, ayan po. Tapos may time naman po siya naman po yung nag-overthink sa akin. Kaya sabi ko, ang hirap pala. Sabi ko, wait, after 1 year, wag ka na bumalik. Sabi niya, wag. Kasi sayang, may pangako ako kay Lord na tumulong sa ministry. Kaya, sa ating magulang. Kaya kahit mahirap po, kailangan pong tiis. Nagpe-pray lang ako. May time na umiiyak ako. Kasi kaya buti na lang na nakaalis na siya. Unti-unti ko na rin pong naramdaman yung aking sakit na acidic. Tapos yung dito masakit ang balakang ko. Hindi na ako nakapagpa-check up ulit kasi po iniwasan ko na lang po talaga yung bawal. And then po patuloy ako nag-herbal. And then po, prayer lang po talaga. Sabi ko, Lord, malayo po kami mag-asawa. Kaya Lord, lagi mo kaming gabayan sa araw-araw. Thank you, God, na andyan siya palagi nakikinig sa aming mga prayers. And then po, natuwa po ako kasi
Sabi niya nung Friday, sabi niya may German training po siya. Sabi ko may bayad. Sabi niya hindi, libre lang ng company. Kaya to God be all the glory. Napakabuti talaga si Lord sa buhay ng anak. To God be all glory. Amen. Ako po naman ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating buhay na Panginoon sa pagbibigay niya ng buhay at kalakasan sa amin at sa inyo rin po sa mga nakadala po Panginoon na dito sa ating bahay sa bahay. Nagpapasalamat po ako na iningatan, ginabayan tayo ng Panginoon upang makatin. Hindi tayo po binigyan ng hindrance, ng kaaway para hindi po tayo makapunta. Maraming po salamat at yung dinadanas po ng ating pastor sa patuloy po na panalangin ng bawat isa na sa recovery po ni Sister Vanessa. Maraming salamat po sa inyo. At ito po yung nung last week na pinag-aralan po natin yung trial and testing ng Panginoon. Ganyan din po ang nangyari sa amin, sa buhay ko po, mismo po, sa akin po mismo, naranasan ko po ay yung pagkakamali po. Pero ang mas maganda po dito sa may mga pagkakamali sa aking buhay ay ang pagpapatuloy po sa tama, sa pagbibigay sa akin ng asawa na nakakaintindi po sa akin. Maraming salamat po sa Panginoon. To all be the glory of God. Sa grace niya, nabuhay po kami. Hindi po kami nangangailangan ng malaking pera. Basta maayos na pagsasama. Maraming po salamat sa Panginoon na binigay niya sa amin na sa aming asawa. At sa araw pong ito, ay nag-celebrate po ang anak namin na si JJ at si mama niya, tapos yung aking kapatid. Maraming po salamat. Itong October 20 po, nag-celebrate po siya ng birthday. Maraming po salamat sa Panginoon sa pagduduktong niya ng buhay sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Praise the Lord. Marami talaga nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa tagumpay na rin si Pastor Jerry sa kanyang pagkinagdaraanan. At alam niyo po, mayroon ako gustong ding magpasalamat sa Panginoon. Ingat niya sa akin sa araw-araw. At maraming bagay na kinoconsider natin sa buhay sa araw-araw. And of course, through prayer. Ito po yung nais ko lang pong i-share sa inyo. Isang susi. Ito po yung 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just. And will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Yung purification po, kasama po yan ang healing. Amen? Ang purification po, kasama po yan ang healing. Kapag pure nag-ask ka ng forgiveness sa Panginoon at malilinis ka, pati yung karamdaman mo, sakit mo na nag-cause of unrighteousness, you will be healed. You will be healed. Kaya makikita naman natin po, totoo yan. Huwag niyo pong kalabanin yung mga lingkod ng Diyos. Sabi nga po ng isang, kahit ano po yung pastor na yan, nangangaral po yan, salita ng Diyos ang kanyang dala, will never be against the pastor. Whoever, ang dala-dala niya ay salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, sa Diyos ka mananagot. Totoo po yun. So, I thank God at maraming bagay ng mga pagsubok sa mga anak ng Diyos, ngunit pinibigyan tayo ng tagumpay. At victory ay nasa lahat ng mga mananampalataya. At sa kabila ng maraming nangyayari sa ating mundo, tayo po ay mag-focus sa Kanya. Ang Diyos natin ay hindi natin nakikita. Espiritu. Kahit po tayo lingid, hindi tayo nakikita ng ating kapwa, hindi tayo nakikita ng mga mata. Nakikita tayo ng Diyos. Tandaan natin yan. Ginagawa natin sa lingid sa tao, ngunit nakikita tayo ng Diyos. To God all the glory.
Salamat po sa buhay ng ating pastor. Dumako naman po tayo sa pagkapatuloy ng ating gawain sa special number. Sino po nakapaghanda? Kung wala po, dumako naman po tayo sa pinakamahalagang mensahe at pagkain ng ating kaluluwa. Natawagan po si Pastor Jerry para magbigay po ng mensahe po para sa atin. Tumayo po tayo mga kapatid at uli nating aniyahan ang presensya ng Banal na Espiritu na patuloy tayong puspusin ng kanyang kapangyarihan. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, and thy strength and thy power. Come, in thy own special way. Come, like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Lord, let thy sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Kaya tawagan natin si Kiel. Ito yung ating pabasahin sa Gospel. Sa 1 John chapter 2, makisabay po kayo, 2:15 hanggang 17. Ito. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa samangpitan ng laman. Ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparang ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay na magpakailanman. Amen. Amen. Let us pray. Father God in heaven, minsan pa, O Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, ng labis-labis ng dahil sa iyong masaganang biyaya sa amin. Hindi ho namin mabilang ang iyong biyaya, hindi man material, Lord. Ang mga bagay na marami po kayong binibigay sa amin, maaaring hindi namin napapansin. Dakilang Ama, salamat po sa magandang araw na ito na idinako mo aming Ama ang about sa amin upang parangalan ka. Aming dalangin, Father God, inyo pong patuloy na padaluyin ang iyong biyayang mga salita, makapangyarihan mong salita, ay patuloy mong Panginoon padaluyin sa puso namin, iukit upang kami magiging matatag at maging kaaya-aya ng nilalang sa iyong paningin. Father God, sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat ng ito, ang mensaheng ito, magbibigay parangal sa iyo higit sa lahat at tatatagin mo ang aming mga puso, Panginoon, upang ang mga salita ay hindi mawala ng kabuluhan. Thank you din po, Panginoon, sa Banal na Espiritu, ang aming comforter, Panginoon, at iyong angels na mag-protection sa amin.
In Jesus' mighty name we pray. Amen at amen. Nakapalpak po tayo. Yan, kumusta ang lahat? Amen. Praise the Lord. Bakit ba laging mabuting-mabuti? Amen. Dahil ang Diyos ay mabuti. Yan po yung kaibahan natin sa hindi sa mga buhay ng walang Diyos. Tayo, anumang sitwasyon, mabuti pa rin sa atin. Dahil si Lord ay always good. Amen. Paki-highlight na po natin, Pastor, yung ating mensahe. Pakibasa po natin sabay-sabay. Do not love the world or anything that belongs to the world. Ano po yung sa Tagalog? Huwag nating ibigin ang mga butang na makasanlibutan. Yan. Huwag ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Okay. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Noong siguro mga 1 week, naghatid ako kay DJ sa school ay siguro mga 11:30 yata ng umaga. Nakita ko po yung napakaraming nanay, tatay, kapatid, or masyadong abala. Ang daming taong mga abalang-abala na paghahatid sa kanilang mga anak sa school. Abalang-abala sila, kahit minsan umuulan, maambon, o kaya mainit, pero makita mo yung pagiging porsige ng mga magulang. Makikita ko talaga parang nakakatuwang tignan na ito yung mga magulang talagang malaking sakripisyo para sa future ng mga anak. Hindi ba? Kahit na yung iba, siguro wala pang almusal, walang pamasahe, nagkukumahong ang mga maring lula pa yung iba, naghatid sa kanilang maring lulo pa yung iba, naghatid sa kanilang estudyante. Nakita mo po yung puso ng tao sa pagkukumahog sa mga bagay na panandalian lamang. Hindi ko naman sinasabing masama. Kahit ngayon sa pagpasok sa trabaho, yung papasok ko ng madaling araw, 4:30 a.m., aalis ako sa bahay, ang daming nakamotor na aking nakasabayan na nagmamadali, ang sipag na sipag pumasok. Minsan pa nga, naguunahan sa kalsada, nagigit-gitan kasi parang ayaw yung trabaho. Hindi naman masama, kaso naisip ko sana ganun din sila pagdating sa gawain ng Lord, kay Lord. Amen? Nakita po natin yung pagpupursige ng tao. Hindi naman masama. Ang gusto ko lang sana mangyari kung gaanong pinagsisikapan, pinaghihirapan ng tao ang material na bagay, sana pagdating sa espiritual, dapat higit pa eh. Amen? Ang problema, napakalaking problema pagdating ng espiritual. Anong problema? Tingnan po ninyo yung mga upuan natin. Ilan, mas marami pa yung tao. Yan yung problema pagdating sa espiritual. Ang sipag ng mga tao para sa pananaliang bagay, pag-aaral, lahat ng hirap susuungin. Dahil sa paghahangad na gusto kong umunlad ang buhay namin, gusto kong ang aking mga anak makaraos sa hirap, gusto kong ang mga anak ko ay tapos ng pag-aaral, walang masama. Pero bihira ang taong nagkukumahog pumunta ng church. Bihira na nagsasakripisyo ang isang tao makarating sa church. Kahit umuulan, pupunta ng church. Bihira nga lang. Sa 10 tao, 2 lang yung may ganun. Pag may gawain, bihira ang masipag na taong pumunta sa church. Pero pagdating sa pag-aaral, pagkatrabaho, naku!
kahit anong challenge, bubungguin para yung pangarap sa buhay makamtan. Tama ba? Marami po akong nabalitaan nung kailan lang. May nabalitaan ako, pag-graduate niya lang ng college, napisa yung ulo, gasagasaan, paktay, truck, kagagraduate lang ng college. Siguro, naisip ko, siguro nung panahon na malakas siya, ang dami niyang pangarap, at binuno niya yung pag-aaral na yun. Saan napunta ang pag-aaral niya? Meron din ako nabalitaan sa napanood sa TV. Isang graduate ng engineer, kagagraduate lang, nag-blow out ngayon sa beer house. Napaaway na baril patay, kagagraduate lang. Binuno, pinaghirapan ng mahabang panahon na walang saysay. Pagdating sa Diyos, bihira ang taong magsisikap, magsakripisyo. Sana ikaw at ako, tayo yun. Na kahit anong hirap, pagod, umuulan, pupunta ka para kay Lord. Amen? Ito po yung eternal. Ito po yung hindi temporary. Believe ang mga tao nagkukumahog. Gigising ng maaga kahit masama ang pakiramdam. Ayaw umabsent kasi may pira doon. Walang masama. Ang tanong pagdating sa pinakamahalagang bagay, gaano ka kasipag? Yung iba ay, tsaka na lang kami makasimba, pastor, kasi yan. Optional at saka ang pagsamba para sa kanila ay maliit na bagay. Amen? Kasi kung malaking bagay, kung mahalaga sa iyo pagsamba o pag-espiritual na bagay, dapat kung paano ka nagsikap sa material na bagay, dapat higit pa nga eh. Gigising ka kagad, oh. Hoy, misis, mga anak, gising ng maaga, magsisimba na tayo. Di ba? Dapat ganon. Ay, nako, simba naman. Ayan na. Mag-aaway pa yan. Bulyaw nito, bulyaw, aaway pa yan. Ayaw ko na nga magsimba pag nag-initan pa. Ayaw ko na nga. Nawala na akong gana. Nawala na yung gana ko. Nawala na ang mood ko sa pag-church. Kita mo na, oh. Pero doon sa trabaho, kahit mag-away, tuloy ang pasok. Bakit? Mahalaga kasi. Amen? Kaya yan yung mensahe, oh. Napakalinaw. Pinasulat yan ng Diyos sa kanino man para kay Apostol Juan para iparating sa atin. Huwag mahalin, huwag ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na panandalian lamang. Kailangan natin ng pera, tama ba? Pero kapag pinahalagahan mo ang pera kaysa sa Diyos, useless. Amen? Useless. Pagkatapos ng buhay mo, sabi ni Marcos, aanhin ng tao, makamtan niya man ang buong sanlibutan, ang buong kayamanan, ngunit ang kaluluwa naman nito ang kapalit. Ano ang maibabayad mo para sa kaluluwa? Hello? Isang palakpak naman kay Lord. Bakit may palakpak? Dahil nagpasalamat tayo kay Lord na ikaw at ako, inuna natin ngayon si Lord. Hindi tayo kabilang sa mga taong nagkukumahog ang sisipag sa lahat ng bagay pagdating na pagsamba. Sorry, kasi hindi talaga naubusan ng alibay ang tao para dumalo. Nakakalungkot. Sabi ko, kita mo ang mga tao, abalang-abala, lahat ng hirap, sinuong, umuulan, ang init, lahat paraan nila ginagawa para lang makamta nila yung pangarap nila na panandalian lamang. Pagdating sa eternal na bagay, ayan,
Wala. Nga. Ilan lang ang nagmamahal sa Diyos. Sa 10 tao, baka 2 lang ang nagmamahal ng totoo sa Diyos. Hello. Bakit? Makikita mo yan sa iyong commitment sa Diyos. Makikita mo sa ginagawa mo sa Diyos. Pwede mong sabihin, kahit si Satanas pwede nang sabihin, mahal ko ang Diyos. Hello. Pwede sabihin ni naman, mahal ko ang Diyos. 100% pwede. Pero ang totoo, alam ni Lord kung sino tunay nagmamahal sa Kanya. Makikita yan sa mga gawa mo sa Kanya. Ganun po yun. Hindi mo, sabi nga yung Pastor Ella, di ba? Hindi mo pwedeng ilihim kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal kita Lord, pero tamad ka sa gawain sa Panginoon. Hindi pwedeng ganun. Alam ni Lord yung puso natin. Kaya huwag daw ibigin ang mga bagay yung nandito sa sanlibutan, higit sa Diyos. Marami ngayon, yung kanilang pangarap sa buhay, kailangan yumaman ako, masinso ako. Para ano? Para tingalain ako. Para sabihin na sinsado ako. Minsan ganun yung tao eh. Para igalang ako, para irespeto ako. Para tingnan ako yung sinsado. Ganun minsan ang tao. Hindi naman lahat. Hello. Meron naman magandang layunin para umunlad. Sana ikaw ako yun para kay Lord. Para magamit yung pag-unlad sa ministry, sa kapwa. Yung ganon. Pero yung iba hindi eh. Ang layunin hindi maganda. Pag mapira ka, sikat ka. Pag mapira ka, tinitingala ka ng tao. Ginagalang ka. Tama ba? Naku, pag nakita ka ng ubod yaman, hey, sir, good morning. Hi, ma. Yung ubod yaman yan, ikulang na, luluhod ka eh. Ubod yaman, bilyonaryo. Hello. Kaya tuloy, yung iba ganyan eh, gustong umunlad. Para ano? Yung iba para taas noo. Naabot ko to sa aking pagsisikap. Yumaman. Ang bango mo kasi sa tingin ng iba. Ganon ang mundo. Pero ang totoo, walang saysayan sa paningin ng Diyos kung material lang ang inahangad natin. Hello. Kaya yan, pinaayaw ni Lord yan eh. Yung umiibig ka sa mga bagay ng panandalian, higit sa Diyos, ayaw ni Lord yan. At papaano natin ito malaman? Sige nga, pakibukas nga po natin. Next slide, Pastor, yung ating puntos. Pastor, pakiano yung first slide. Kantok si Pastor. Yung unang puntos natin, ito po, pakibasa natin. Yan, when you are busy in worldly things, yan daw isang palatandaan. Puro pang mundo lang ba? Tsaka na yung church na yan, tsaka na yan, nandyan lang yan. Hindi naman masamang busy eh. Yan, tanong, busy ka ba din pagdating kay Lord? Kasi busy tayo eh, di ba? Paghanap buhay, busy yan. Ang tanong, meron ka bang time para kay Lord? Inubos na yung panahon para kay Lord. Busy na masyadong worldly things. Pag sinabing worldly things, walang kinalaman sa espiritual. Walang kinalaman kay Lord yung ginagawa mo. Yan, i-check natin yung ating mga self. Pakibasa yung Matthew 13:22. Pakibasa po. Let us read. In the book of Matthew 13:22. Pakibasa po. Ito yung patunay ng mga taong umiibig sa kayamanang pangmaterial. Inilalarawan naman ng nahasik sa tawagan ang nakikinig ng salita. Ngunit naging apala sa mga bagay tungkol sa mundo ito at naging maitigil sa mga kayamanan na lupat ng salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapagpungan. Salamat, sister. Malinaw po ba yan?
Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita. Ngunit naging abala, naging busy. Saan naging busy? Sa mga bagay ukol sa mundong ito, worldly things. At nawala daw kabuluhan yung salita ng Diyos na kanya napakinggan. Hello? Amen. Kaya mga kapatid, kapag ikaw to, when you are busy with worldly things, ikaw po umiibig ka sa mga bagay nasa sanlibutan. When you are busy sa worldly, hindi po sa spiritual. Ito yung iniibig. Iniibig mo ito kaysa sa Diyos. Kaya huwag po tayong makakampante sa buhay. Na-realize ko po, hindi po ang salapi ang matibay na sandalan. Hey, kung ikaw ay isang milyonaryo, sabi nga ni Joel Villanueva, kahit milyonaryo ka, isang pitik ng kanser sa'yo, lagas lahat yan. Kanser na katapat. Hindi mo pwedeng sabihin, sitting pretty na ako, Panginoon, kasi may 1 milyon ako sa bangko. Ano ka? Pag pinitik ka ng Diyos, isang kanser lang yan, kulang ba yan? Ang Diyos ang matibay na tanggulan ng pundasyon ng buhay, hindi material na bagay. Pangalawa lang yung mga material, o pang-ilan na. Dapat ang higit nating pagsikapan sa buhay na ito ay yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Hindi lang doon lang tayo ang sisipag natin pagpasok sa school, pagpasok sa trabaho, ang sisipag, ayaw umabsent, ayaw malate. Kaya alam niyo po ba, ayaw po malate sa trabaho namin. Bakit? 7,000 yung kapalit ng 1 minuto ko. Kita nyo? 4:30 pa lang, babala ko ng bahay. 8 pa ang pasok ko. Pero bakit kailangan ko? Kailangan ko yung 7,000 kapalit ng 1 minuto. Pero hindi ko ipagpalit ang kaluluwa ko. Amen? Ganun dapat. Kahit nagsikap ka sa material, huwag mo namang katamaran ng spiritual. Higit yung spiritual dapat. Kung gaano ka kasipag sa pangmundo, dapat na higitan mo pa eh. Kasi yung ang pinaka-importante eh. Ang problema, pag may time lang, pag may time ako, makakadalo ako. Hello. Kapag ganon yung sit up mo sa buhay mo, mahirap po. Baka pitikin ka ng Diyos at doon ka pa magtitino. Misis ko, umiyak eh. Sabi niya, palakasin mo lang ako, Lord. Ibalik mo lang yung dati kong lakas. Sabi ko, salamat, Lord. Sana magtalagang sa Panginoon. Ang problema kasi natin, parang sinachallenge natin ng Diyos eh. Sige nga, gawin mo. Pag naraman mo na yung ano ng Lord, tsaka ka titino. Tsaka mo masabi nga, oo nga, totoo nga ang Diyos, namamalo nga ang Diyos. Mahabang panahon, gano'n yung sitwasyon. Parang hindi naniwala sa Diyos. Kaya sabi ko nga, ang pastor, mga simpleng tao. Mga pastor, parang minsan hindi ka galang-galang, lalo kung walang pera. Pero hindi nyo alam, pag yan ay pinili ng Diyos, irespeto natin higit sa lahat. Dahil pinili ng Diyos yan, tama yung sinabi ng Sunday School natin at sinasabi ng Bible po yan. Ang problema kasi, sino ba yan? Wala namang pera yan. Mahirap naman yan. Ang nirerespeto ng tao dito sa mundo, yung mga maraming pera, matataas sa pinag-aralan. Naku! Makasalubong ka ng senador dyan, katakot-takot, good morning po. Presidente o kaya bilyonaryo, good morning sir. Ay pastor, dumaan, mahirap. Hindi ko mapapansinin. Mahirap lang eh. Yun ang isang bagay dapat.
Dito sa mundo, meron itong hinahalikan ng paa. Lingkod daw sila ng Diyos. Sa sobra nilang pagrespeto, pati paa hinahalikan. Mali na yun. Parang sinasamba mo na yung tao nun. Ang mga pastor, hindi yan nagpapasamba. Respeto lang. Kaya sabi ko nga sa aking kapartner, kung di mo ko marespeto bilang asawa, yung pagiging pastor ko respeto. Please lang. At kung hindi mo mamarespeto yung pagiging pastor ko, yung pagiging asawa mo, dalawa dapat irespeto mo sa akin. Pero ang hinihili ko, kahit isa lang. Nakiusap ako, kahit isa lang. Mahirap po, dapat, alam kong lahat tayo nandito, may respeto sa pastor. Yung iba po kasi wala. Minsan sinusukat sa buhay. Kaya, nahirap po kalabanin ang naglilingkod sa Diyos. Totoo po yun, nahirap. Hindi ko pa kanay mensahe. Dito gusto ko yung mensahe yon. Na minsan na-post ko yon sa GC natin na isang propetang kalbo. Si Eli. Si Eli, ano ko lang kunti para ano tayo. Propeta Eli, naglalakad. Nakita ng mga batang binatilyo. Kalbo! Sinigawan ng mga bata. Lumabas, pinalabas ng Diyos yung mga leon. Ang Diyos mismo, nilapak yung mga bata. Patay sila lahat. Ipinagkakagat ng mga leon. Ang Diyos mismo ang nagpalabas sa mga leon. Para lapain itong humahamak sa mga naglilingkod sa Diyos. Ang propeta sa lumang tipan, mga simpleng tao lang sila, hindi sila milyonaryo. Mga mahabang balbas, parang emetanyo, parang hindi kagalang-galang. Mahihirap lang. Pero propeta pala. Kalbo pa. Pinagtatawanan ng mga bata eh. Nilapak sila. Kita nyo? Pag ang naglingkod sa Panginoon, hindi natin nirespeto, may balik po yan, mga kapatid. Gusto kong malaman ng iba may balik po yan. Konting respeto. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo kasi may respeto naman. Pero yung iba sana magka-respeto. Kahit sabihin, hindi man perfecto yan. Ang malaga yan, nagpapagamit kayo. Lahat sa atin, everyone dapat may respeto. Amen? Hindi lang naman sa pastor eh. Dapat lahat tayo, respect everyone. Napakahalaga yan. Bakit nandun tayo? Number 2. Sige po, yung number 2, pastor. Pakibasa uli. Wow. Pakibasa natin sa Santiago, chapter 4, 1 hanggang 5. Kung sino yung nakatagpo siyang magbasa. Sarap po ng kainin ang ating topic ngayon. Kayo ba'y nag-i-enjoy? Amen. Sarap kumain. Kung gaano ka kasarap kumain sa masarap na putahe, dapat ang Word of God, namnamin natin. 4, 1 hanggang 5, pakibasa. Kung sino na nakatakbo. Ano ang pinagmumula ng inyong alita ng paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa kabubugan sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makakay. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasain niyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi nyo, kayo ay nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakalitan ng inimigin sapagkat hindi kayo umiibig sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong gayon. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag pinaibigan ninyo ang sanlibutan ay pinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Tuloy sa 5. Baka naman ang akala ninyo yung walang kapuluan ang nasasaad sa kasulatan na napakarugdog ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritu ng ibigay niya sa atin. At ayaw niya ng may kaagaw sa atin. Amen. Praise the Lord. Kita nyo? Malinaw? Ayaw ng Diyos na meron siyang kaagaw sa pag-ibig natin sa Kanya.
Siluso kasi ang Diyos. Tingnan nyo yan, sabi ni, bakit kayo nagkakagalit-galit? Ba't kayo naglalaban-laban? Ba't kayo kailangang pumatay? Dahil sa mga worldly things. Handa kang pumatay? Handa kang manakit ng damdamin dahil sa material. Ay pagdating ba ng malapit ang eleksyon, mayroong patayan, may ambusan. Bakit? Gusto ni sila ang manalo kasi may pera. Handa silang papatay. Handa silang makasakit para lang magkamit ng material na bagay. Yan, palatandaan yan na minahal nila ang mga bagay na nasa sanlibutan. Hello? Kaya ako nung minsan, nung ako'y mabundol ng sidecar, yung aking motor na bago, at yung sumipa sa motor ko ng lasing, nakaparada yung motor ko, sinipa, baksak. Bago lang, bagong motor ko na yun. Bumagsak. Sinipa ng binatilyong lasing. Yung kailan na. Pero sa iba yun, sasapukin yun. Binatilyo, babanatan yun. Naalala ko yung preaching ng Bible. Ipagpalit mo yung pagkatao mo dahil sa material. Mananapak ka, mananakit ka dahil sa material. Ibig sabihin, mahal mo ang bagay na yan. Kita nyo nagpapatayan dyan sa away traffic, minahal nila ang kanilang mga kutsi. Masakit mo ng kunti hanggang pumatay. Yan yung mga taong higit na nagmamahal sa material. Ikaw ba? Kung anong may ari-arian ka't masira, anong gagawin mo? Mumurahin mo agad yung tao ba? O handa kang makipagbuno dahil sa material na yan, iningatan mo yan, binili mo ang mahal yan, handa kang papatay. Ibig sabihin, napakamahal mo. Handa kang itaya yung pagkatao mo dahil minahal mo yung bagay na yan. Dapat hindi daw. Relax lang. Mahalin mo pa rin ang Diyos higit sa mga material na bagay. Kapag may ganyan, when you are ready to kill others or fight because of the things of the world, palatandaan po yan na iniibig mo ang mga material na yan. Yan, paalala sa atin. Huwag tayong ganun. Material lang yan. Higit sa lahat yung relasyon natin sa Diyos. Hello? Sa awa ng Diyos, ako po ngayon ay nasa stage ng faith na hindi ako nakatingin sa material. Kasi ang material, ano lang siya, kahit sabihin mo meron kang 2 milyon, saklit lang yan. Isang ganun lang. Higit sa Diyos. Dahil ang Diyos meron siyang nagagawang himala. Ang pera, anong mahimala niya? Hindi ko naman sinabi, huwag ka na magsikap sa pera. Ibig ko lang sabihin, higit mong ibigin ang source, ang blessor, kaysa sa blessing. Dapat yung blessor higit nating ibigin bago ang blessing. Amen? Dahil hindi tayo pagkukulangin ni Lord. Handang maghimala ang Diyos. Sabi nga yung lugar na tigang, tuyong lupa ay kaya niyang pabukalin ang tubig. Yung dagat kaya niyang patuyuin. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at ang Diyos natin hanggang ngayon ay siya ang Diyos ng himala. Ay bakit ka nagtatanong? Bakit pinalaga natin yung material? Hindi na makakapaghimala ang material. Bakit? Ang tabang ng pagmamahal ng tao sa Diyos. Napakatabang. Nakakalungkot, may mga gawain, walang dumadalo. Puro lang pira ang pinoproblema, pira. Pagdating ng mga gawain, hindi pumupunta. See? Liban na lang kung talagang may reasonable. Pero kung kaya naman, bakit ganon? Tabang na tabang dumalo. Kahit matabang yung nagpipreach, kung ang puso mo nakakunik sa Diyos, hindi matabang yan. Dahil hindi ka nakatingin sa preach, kundi nakatingin ka sa pinag-preach niya.
yung Word of God na ninanamnam mo yan dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Ganun yun mga kapatid. Pangatlo, last po yan na puntos. Pakibasa uli. When you are ready to exchange your commitment to God, Handa kang ipagpalit yung commitment mo sa Diyos sa mga bagay na material. Kung meron kang kung meron kang tungkulin sa church at tatalikdan mo dahil gusto mong kumita ng pera, ibig sabihin yan, sadly to say, minahal niya higit ang material. Mabuti sana kung walang commitment sa church. Meron nanumpa pang maglingkod sa church, nangangakong magpaawit, nangangakong gagawin ko yan lahat ng gawain ng church, nangangako. Pagdating na may trabaho, bye-bye church, pasensya na. Hello? Kakalungkot. Ako nga nahihiya ako minsan. Lord, linggo lang ang time ko sa iyo, Lord. Hiyak-hiya ako sa Diyos. Hindi ako minsan nakakadalo ng prayer meeting. Nalulungkot ako. Ang layo ko kasi, nasa Makati ako Uuwi ako dito para pumunta ng prayer meeting. Kung minsan napagsisilusan pa yung prayer meeting. Pupunta ka lang dahil sa prayer meeting. Hindi naman. Siyempre, number 1, si God. Pangalawa, kayo. Pag hindi ako nakapunta dahil sa sitwasyon, lungkot ako. Pag may mga gawain para kay Lord, hindi ko na isagawa, nakukonsensya ako. Kaya sabi ko kay Lord, pabutin mo ko ng 60 at pag mag-retiro na ako, bigyan mo pa ako ng extend life para mag full time. Kahit 10 taon pa o 15, gawin mo kung kahit mga bago mo kukunin, sana kunin mo ako ng medyo mga 75 years o tara 15 years na i-google ko lahat kay Lord. Marami akong mailapit na mga tao sa Panginoon. Pag ako nagpo-full time, hindi mo na ako makikita sa bahay halos. Lagi ako sa mga kapitbahay, sa mga bahay-bahay. Kakausapin ang mga tao, ipakilala si Jesus. Yan yung matagal kong hinahangat. Hindi ka naglilingkod sa Diyos pag hindi mo ginagawang puntahan ang mga taong wala sa Diyos. Hindi ka nagpo-full time. Part-time lang po yan. Kaya mga kapatid, nasaan tayo? When you are ready to exchange your commitment to God, saan tayo sa tatlo? Number 1, when you are busy with worldly things. Number 2, when you are ready to kill others or fight because of the things of the world. Number 3, when you are ready to exchange your commitment to God. Huwag kayong magbitaw ng salita na pagkatapos susukan din natin. Huwag na huwag. Marami po kong narinig, handa akong maglingkod sa Diyos, ano man mangyari? Sunod linggo, wala na. Nasaan? Mahirap po yan magbitaw ng pangako sa Diyos. Pagkatapos na challenge sa pira, bye-bye church, bye-bye commitment. Woo! Sa tuwing may magpaalam sa akin, hindi ako makakadalo dahil may trabaho ko. Ang puso ko ay parang pinapana. Nasasaktan ako. Bakit? May commitment kayo kaya abang yung pangayay. Sabi nyo, kahit anong mangyari, maglilingkod. Nasaan kayo ngayon? Lagi ako nasasaktan sa tuwing may tatalikod sa ministry. Ako po nasasaktan palagi. How much more si Lord? Tahimik lang ako pero totoo, sakit ng puso ko sa tuwing may tatalikod at wala sa ministry na nagyayabang maglilingkod, umiiyak. Yan pagtapos na challenge na may pera, may ministry. Pastor, pasensya na. Hello. Kakalungkot.
Hindi naman hirap eh. Yung iba, hindi naman ganong hirap eh. Eh bakit iwan mo pa ministry? Hindi naman kayo, sabihin hindi na kayo kumakain. Marami niyan, may pira naman kahit papaano, nakakaraos naman. Ipagpalit yung ministry. Kasi minahal niya ang bagay ng material kaysa sa Diyos. Eh hindi naman sa atin yung linggo, hiningi nga lang linggo, 2 oras lang. Hello? Sa atin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 6 sa atin, oras lang kay Lord. Sa lumang tipan isang araw. Ngayon oras lang, 2 oras lang, hindi maibigay ng tao. Then nag-i-expect, Panginoon, pagpalain mo ako, Lord, bigay mo ganito, ganyan. Well, pahingi noon, hindi nag-church. Ang sisi pa ang Diyos. Bakit ginawa mo sa amin ito, Diyos? Kung talagang may Diyos, bakit ganito buhay namin? Hello? Sino ang inibig mo? Yun ang tanong ng Diyos. Ako, buong mga bagay sa mundo. Ngayon, maghahanap ka ng kalinga ko? Mapanganib po ang Diyos gumante. Sa atin, bawal gumante. Ang Diyos gumaganti. Sabi ng Diyos, gagantihin ko ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Sa Kawikaan chapter 1 verse 22 hanggang 32, sabi doon, pag ang mga taong ito'y tinawag ko, binigyan ko, inabot ko sila sa pamagitan ng aral ko, binabaliwala nila. Pagdating ng tumawag sila sa akin, sila naman ang babaliwalain ko. Kita nyo? Kahit umiyak sila, tatalikuran ko, tatawanan ko sila, sabi ng Diyos. Sa panahon na kailangan nila ako. Ang Diyos po'y nagtawag sa atin. Sabi nga sa Sunday School, every one of us called by God. Tinawag tayo ng Diyos para paglingkuran siya. At nangako siya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Eh bakit natatakot? Wala lang bigas, takot na. Na-full time agad sa trabaho. Bakit ako natakot? Gaano ba kilala mo ang Diyos? Alam mo, umahanga ako sa mga pastor, nagpitaw sa kanilang magagandang trabaho para mag-full time. Umahanga ako sa mga pastor. Ako, nahihiya ako. Hindi ako bitawan trabaho ko. Tututusin. May mga pastor na ipagpalit nilang napakalaki ng kita sa trabaho. Mga professional na pastor, malaki ang kinikita, nag-resign para sa ministry. Mas maliit ang kita sa ministry kaysa sa kinikita niya. Wala pa sa kalahati, pero nagbitaw siya. Ganon yung mga pastor na grabe ang pag-ibig sa Diyos. Ako, minor lang siguro. Kasi ayaw kong bitawin trabaho. Sinasabi ko pa sa pagdating na ng 60. Maliit lang bahagi. Pero ang mahalaga, nakapaglingkod. Yun lang sa akin eh. Ang Diyos naman din namimilit. Choice natin yung maglingkod. Kaso, hindi lang magiging maganda kapag pinili mo ang mga material kaysa sa Kanya. Palakpakan natin si Lord. Tayo po ito ngayon. Awit tayo. Awit tayo sa ating Panginoon. Ang conclusion po pala, Revelation 14:13. Blessed are those who from now unto die in the service in the Lord. Sabi doon, mapapala daw po yung naglilingkod sa Diyos hanggang kamatayan. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan niya'y walang hanggan.
dakila siya kailanman. Minsan pa mula noon. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan yan, walang hanggan. Dakila siya kailanman. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Minsan pa ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng gawa. Kapatid, tayo manalangin. Kausapin natin ang personal ng Diyos kung tayo may pagkukulang sa Kanya. Naging totoo ang ating commitment sa Kanya. Dakilang Ama, kayo po ang nakakaalam ng aming dinadasal. Nawa iyong luubin, Lord, na mapahalagan ka namin higit sa lahat. Huwag niyong hayaan, Lord, na maagaw po kami ng mga bagay ng panandalian. Ang kapalit ay apoy na walang hanggan. Bagko sa aming mapili ay eternal na bagay dyan sa piling mo, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ang puso namin maging maibigin sa material na panandalian, O Lord. Hindi baling apihin kami, sabihin wala kaming asinso. Hindi baling laitin kami, Lord. Ang mahalaga, Lord, mayaman kami sa spiritual. Ang mahalaga, mayaman kami sa pananampalataya. Hanin namin ang material kung pagkatapos ng buhay na ito, iglalangoy kami sa dagat-dagatang apoy. Panginoon, huwag niyo pong hayaan ang puso namin pasukin na makamundong mga bagay. Bigyan niyo kami ng kasiglahang paglingkuran ka. Bigyan niyo po kami kasiglahang dumalo sa gawain mo, Panginoon. Kahit ilaburing, Panginoon, ma-welcome namin yung aming pakiramdam. Kahit pakiramdam namin nagsasawa na, Panginoon, ma-welcome namin yun, Lord. Kahabagan mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na matamlay ang pag-ibig sa inyo. Kahabagan mo po, Panginoon, ang mga pusong mas minahal ang material na panandalian. Father God, ikaw po nawa maawa sa amin. Huwag niyong pabayaan, Lord, na ang puso namin ay maging worldly, Father God. Patuloy mong pagpanahanan kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat po. Everybody says, Amen. Okay. Palakpakan natin si Lord. Glory to the living God. Purihin ka, Diyos. Dumako naman po tayo sa ating operatory. Natawagan ko si Sir Hudsel.
Inanyahan ko po tayong lahat ay tumayo kung Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, nandito, Panginoon, ang aming tithes and offering, Panginoon, upang sa iyo po namin ibinibigay, Panginoon, upang magamit, Panginoon, sa iyong ministry, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, mga negosyo, O God. Lord, lalo mo pong pagpalain, Panginoon, upang kami po'y sapat na makapagbigay sa iyo ng Panginoon ayon sa iyong kalooban, O God. Lord, we give you all glory, Panginoon. We give you honor, praises, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sa closing prayer po, tinawagan po si Sister Marilu. Manatili tayo nakatayo. Praise God, hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat, Lord, sa umagang ito na natapos ang gawain, Lord, na para sa iyo, Lord Jesus Christ. I-bless mo po, Ama, ang mga anak mo na nandito, Lord Jesus Christ. Nalalabas kami, Lord, sa bahay-sambahan, Lord, na kami ay matagumpay, Lord Jesus Christ. Baon namin, Lord, ang kagalakan na galing sa iyo, Lord Jesus Christ. Maski pa, Lord, sa mga pagsubok, Lord, na aming naranasan, Lord, ngunit, Lord, ikaw ay nanatiling tapat sa iyong pangako sa amin, Lord Jesus Christ. Hallelujah. At ang aming narinig na mensahe, Lord, dinadalangin ko, Lord, na mabuhay ito, Lord, sa puso ng bawat isa, Lord Jesus Christ. At ito, Lord, ang aming gabay, Lord, na mamuhay na ayon sa iyong kalooban, Lord. Na ikaw ang number 1, Lord, higit sa lahat, Lord. Kahit kami ay nagtatrabaho, Lord, dapat, Lord, may oras pa rin kami para sa iyo, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, wala kaming magawa, Ama, kung lakas sa buhay namin. Sa aming pag-uwi, Lord, kung paano mo kami ingatan pagpunta rito. Hanggang sa pag-uwi, Lord, ingatan mo po kami, Lord Jesus Christ. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa tanging mong pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other
but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. Itaas po natin ating mga kamay kay Lord. Father God in heaven, minsan pa patuloy nyo igawad ang iyong paspas sa iyong mga anak, katulad sa naranasan ni Jacob. Sila iyong pinaspasan at sila ay sumagana sa lahat ng aspito ng buhay. Paspasan mo aming Ama, ang iyong mga anak, ang aming mga pisikal. Paspasan mo upang kami magtaglay ng kalakasang pangatwa. Proteksyonan mo kami sa lahat ng sakit at karamdaman. Pagalingin mo, Panginoon, ang lahat mayroong sakit at karamdaman. Salamat po sa pagbabasbas mo higit sa lahat sa espiritual upang patuloy na lumago ang aming pananampalataya. Patuloy po ninyong basbasan ito upang kami lumalim ang aming paglilingkod sa ito. Gayon din po, Diyos, ang aming material needs, inyong basbasan, ang aming mga hanap buhay, ang nagbi-business, maging nagtatrabaho. Pasbasan mo upang sila ay patuloy umunlad financially, upang magamit din para sa ministry at sa ibang pangailangan pa ng aming kapwa. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming lahat ng aspito ng buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at amen. Good morning, everyone. God bless you all. Kamayan tayo. Dinatilyo na si Apo ah.